case regarding the use of confidential fund ng mga LGUs. Ito po yung Dominguez versus Commission on Audit. Kasi yung Commission on Audit told Sarangani na hindi pwede yung mga ginastos niyo for confidential fund. On the previous years, lumalagpas ang Sarangani sa kanilang limit. And they asked for permission from the DILG. This time, meron silang paglagpas ng paggamit at ginamit nila yung confidential fund nila to train barangay tanod, capacity building on peace and order. So interestingly, para sa atin, parang, oh, peace and order naman yun, ba't hindi disallow? So nilinaw ng Supreme Court sa kaso na yun na, yes, that's peace and order. That's not intelligence work. So dapat yung mga item na yan, i-charge sa peace and order budget, hindi sa confidential funds. Sa kaso na yun, pinabalik yung inastos na hindi tama ayon sa COA audit kay Governor Dominguez, na non governor ng Sarangani. So may malinaw pong desisyon kung paano ang confidential fund para sa mga LGUs. Ang mga government-owned and controlled corporations, maaari din pong magkaroon ng confidential fund, pero kailangan may authorization ng GCG o yung governing body regulating our GOCCs. Next slide po. So, paano gagamitin ang confidential and intelligence funds? Nabanggit ko na yung kanina. Hindi ito maaaring gamitin pang sweldo at allowance ng mga empleyado. Hindi ito pwedeng gamitin for entertainment purposes. Hindi ito pwedeng gamitin for satellite offices. Hindi ito pwedeng gamitin pang travel, national and international. Next slide po. Next slide po. Kasama doon sa peace building ang Zumba. So, very specifically, sinabi doon sa 2015-01 na ang maaari mong paggamitan ng confidential and intelligence fund ay para lamang sa pag-purchase ng information related to intelligence work, rental of transport related to confidential activities na intelligence work na yan, hindi lang dahil secret activity siya, pwede na siyang charge. Yung mga safe houses, supplies to support the safe houses, and then payment of rewards for informers, activities to uncover illegal activities that would contribute to concerns with respect to intelligence. Tapos yung mga informasyon po na to ay ipinabatay dun sa desisyon ng Kongreso na ilagay yung confidential fund at bigyan ng confidential fund ng ating mga agencies. So hindi po yan automatic. Yung proseso ng budgeting sa Kongreso ang nagbibigay ng confidential fund sa mga ahensya na may confidential fund. Next slide. So, ito yung pinakamalaking tanong, pinost ko nga ito dati. How are CIFs audited and monitored? Very different po yan compared to the regular auditing na ginagawa ng COA. Para po sa mga naka-experience na ma-audit ng COA, very detailed po yan. Lahat ng resibo, kailangan i-submit, kailangan consistent ka with the procurement process of the government. Pag may confidential fund, hindi po sinusunod yun. Kailangan lang nilang mag-submit ng plan of action kung saan nila gagamitin itong confidential fund. Pag ginastos nila, kailangan lang nilang mag-submit ng report para ipaliwan, accomplishment report, para sabihin na, dito namin ginastos yung pera. Kaya nung sa case ng Sarangani, when they submitted their accomplishment report showing that they used their confidential fund for training barangay tanods, doon na nagsalita yung COA na hindi ito pwede, dapat sa peace and order din sinarge, hindi sa confidential fund. So they must submit an accomplishment report. Unlike regular audit, na require tayo mag-submit ng mga resibo to show na talagang may binayaran tayo, talagang ginasta, at maayos yung proseso ng procurement. Dito sa confidential fund, walang resibo. Kailangan lang ay certification. Isang papel kung saan yung head of agency ay paper sasabihin na, yes, ginastos namin ang perang to according to the purpose of the confidential fund. The end. Walang ano. So that's a very challenging process, no? In terms of transparency and accountability. Hindi rin yan pwedeng gawin ng kahit na sino sa COA. Sinasubmit yan ng envelope at mga matataas na level ng official lang sa COA ang nakakasilip niya. So, dahil doon sa limitasyon in terms of audit and accountability, maaaring i-subject yung confidential fund sa misuse and abuse. Next slide, please. So, ito pa lang natin yung history kasi laging sinasabi, meron din naman yun ng panahon ni Pinoy, etc. So, binalikan natin, hinalukay natin kung
kung kailan nagsimula ang confidential fund. No? Ang earliest record na nakita natin ay yung panahon ni Ramon Magsaysay. Nag-set up ng intelligence funds noong 1956 at 1957 for 3.4 at 4.5 million. Pero ito po ay hindi government fund, but private funds na ginagamit para i-reward yung magbibigay ng mga informasyon tungkol sa Hukbalahap. So after Japanese occupation na to. And then panahon ni Carlos P. Garcia, wala po tayong nakitang data tungkol sa confidential and intelligence fund. Ganon din po nung panahon ni Diosdado Macapagal. Nag-emerge uli yung salitang intelligence fund noong panahon ni Ferdinand Marcos. Medyo magulo po to si Miss May. May kompletong dokumento na pwede niyong kuhanin, naninilaw-nilaw pa tungkol sa pinagkagastusan ng intelligence fund noong panahon ni Marcos. Pero yung isang unikot na dokumento dito na kita-kita natin ay may malinaw na instruction si Pangulong Marcos at that time na i-charge ang intelligence fund with travel ni Imelda sa New York na nagkakahalagang $200,000. So yun yung naging purpose ng intelligence fund kung martial law. But later we can share other activities na pinagagastusan pa ng intelligence fund panahon ni Marcos. So medyo shady, mahirap maghanap ng data because that's the situation during martial law. Walang enough information. So nagtawan natin yung tayo kay President Cory. Wala pong nakitang confidential at intelligence fund ng panahon ni President Cory Aquino. Next slide. Panahon ni President Ramos, nagkaroon po ng confidential and intelligence funds. 76 million, tumaas ng 86 million. Panahon ni Estrada. So from 86 million ni Ramos, naging 699 million na. Panahon ni Estrada, mas mabilis pa yung pagtaas sa presyo ng bilihin. So kahit gawin ko i-compute yung real value ng confidential fund, talagang increasing. Times 8, times 9. This is Estrada. Next slide. Panahon ni GMA, 595, 650 million, 651 million. Panahon ni Pinoy, bumaba. Okay? Data lang po ito Sabi na naman, dilawan tayo. Confidential Intelligence Fund, panahon ni Pinoy, bumaba 500 million. Pagkatapos ni Pinoy, biglang naging billion na. Okay, panahon ni Duterte, this is 2.5 billion pesos. Noong 2017-2018, at naging 4.5 billion po yan. 2021 at 2022. Wala 2020. Kasagsagan ng pandemic. At gumagastos ang pamahalaan ng 4.5 billion para sa confidential and intelligence fund ni Duterte habang nangunguna ang Pilipinas. So, panahon ni Marcos, kinopya lang muna 2022, pinas ng kaunting intelligence fund. So, around 4.6 billion pesos. Ganun din po yung proposal ngayon 2020. So, pakita natin ang itsura niyan sa graph. Sa panahon ni Cory, paglagay mo dito yung pagtaas ng presyo, mas mabilis pa mas mataas yung mas steep ito kaysa sa presyo ng mga bilihin. Kita natin. Kaya naman nagtatanong, bakit hindi kinipili ngayon? Hindi ba matagal na natin sinasabi problema yung confidential fund? Yes, we are recognizing na may importanteng function ng intelligence work. Kaya ang panawagan lang natin ay abolish confidential fund, have stronger regulation in terms of accountability sa intelligence work. Pero kapag ganito naman yung makikita natin magtaas sa panahon na napakalaki na ng utang ng pamahalaan, umabagal ang paglago ng ekonomiya at humihirap ang bilihin, gusto naman natin na mas maging mindful ang government sa paggastos ng pera ng bayan. Next slide. So maliban po sa national level, ito yung binabanggit ko. Tingnan natin yung top 10 cities that allowed nga sila ng confidential fund. So, ito yung top 10 cities natin sa Pilipinas. Nagpulot lang ako, ang laki lang sa Davao City. 450 million pesos. Quezon City, meron. Makati, meron. Manila, meron. Pasig, Taguig, Mandaluyong, wala. Okay? Paranaque, meron. So, ako, bilang taxpayer, ano yung una ko titignan kung ganyan kalaki yung confidential fund ng LGU ko? So I compare this with existing data na meron tayo sa Bureau of Local Government Finance. At na-fascinate ako
ako sa sitwasyon ng Davao. Sabi ko, okay na ba yung education system at saka health situation sa Davao? Kasi mas malaki pa yung confidential fund nila kaysa dun sa budget na ina-allocate for education. Kasi alam niyo naman po, according to the local government code, ang pagpapagawa ng mga classroom, responsibilidad na yan ng local governments. At according to DepEd, we need around 150,000 classrooms sa buong Pilipinas. Kulang pa tayo ng 150,000 classrooms. And yet, in an LGU like Davao, mas na-prioritize ang confidential fund kesa sa education. Mas malaki yung confidential fund kesa sa health. At ito yung pandemic, 2020 pandemic, mas mataas ang social services. Ito yung panahon na nagpapamigay tayo ng mga ayuda dahil walang trabaho mga tao nakakulong. Ito ang social services, ito ang confidential fund. Ako naman walang judgment. Gusto ko lang makita to ng mga taga-Davao. Dahil ang role natin sa local government ay i-demand ano ba yung servisyo na gusto natin mula sa ating pamahalaan. Ngayon, kung masaya tayo dito, eh di okay. Diba? Ako yung citizen, hindi ako masaya dito kasi taxes ko to eh. Diba? Binabayaran ko yung gobyerno para pag-service. Ito confidential fund. Next slide. At dahil doon, na-intriga ako, ganun kalaki. Is it consistent with existing regulations? 3% of appropriation. Yun ang limit natin, di ba? Hindi ko kasi makita yung kung magkano yung peace and order nila. So, sabi na, paano nung hindi unfair? Tingnan mo yung ibang cities din. So, I look at all the cities in Region 11. Para naman sila pareha sa peace and order situation. So, we saw Davao City from 2017 to 2022. Nagre-range po yung kanilang confidential fund from 3% to 5%. So yung next question to, may permission pa to ng DILG. Ito yung mga tanong na hindi natin masasagot. Dahil sa nature ng confidential fund, hindi dinidisclose publicly. Yung mga informasyon, yung mga aksyon, yung mga data, yung mga dokumento that I think the government should make available to the public. Dahil taong bayan ang nagbabayad sa gobyerno. So maliban sa Davao City, ang nakita din po natin ganyan ay MATI. 3 to 4% of their total appropriation. Yung kanilang confidential fund. So, after natin tingnan yung mga data, information, yung katotohanan, kaya naman po natin binutong huwag kang kukurap. Kasi sa panahon na to, pera ng bayan ang tumutusto sa pamahalaan, palaki ng palaki ang utang, in-expect natin na mas maging responsableng pamahalaan yung meron tayo. Dahil kung hindi, tayo rin naman yung magbabayad ng utang na gobyerno. Tayo din yung mahihirapan. So, what we are calling for is active participation from the public to make sure that we make the government accountable. Ito na po yung last slide ko. Maraming salamat. Thank you, Prof. Shalom. We'll entertain questions po after all presentations and si Attorney Alerta. So, meron po tayong drinks sa likod, if you need refreshment, and may food naman. Yeah, so i-serve po mamaya. Shoutout lang po, FB Live tayo. Shoutout sa ating audience. I think naka 100,000 yata eh. Sorry, joke lang. So, so next up, to give us a view on the legal standpoint and to talk about the SC case that was filed yesterday against the confidential funds transfer, no? Please welcome si Attorney Barry. Uupo na lang ako. Wala naman akong PowerPoint to the day. Maiksi lang, update lang siguro on the petition that we filed yesterday kasi wala kahapon. To be clear, the petition that was filed yesterday nakadirect sa tatlong ahensya, Office of the Vice President, Department of Budget and Management o DBM, at yung Office of the Executive Secretary. Bakit itong tatlong dahil sila meron ng papel doon sa proseso noong 2022 kung saan kahit walang allocation sa ilalim ng General Appropriations Act para sa confidential fund sa ilalim ng budget ng OVP ay binigyan sila ng well, hindi ko alam ano yung tamang word na gamitin, kung transfer, kung release, o dictation, kasi iba-iba rin yung pinagamit ng iba-ibang ahensya.
Pero binigyan sila ng 125 million pesos na classified as confidential funds. So, ang pangunahing panawagan namin sa ating Korte Suprema, doon sa nilaman sa ating petisyon, ay i-declare na unconstitutional itong paglilipat ng pera na ito na classified as confidential funds. Bakit? Sa ilalim ng ating konstitusyon, Article 6, Section 24, malinaw na yung kapangyarihang mag-allocate ng pera ng gobyerno. Pera ng taong bayan, galing yan sa ating buwis, ay nasa at ginagawa nila yan sa pamamagitan ng pagpasa ng batas. Ito yung General Appropriations Act. So, dyan, bawat gastos ng bawat ahensya, bawat programa, bawat activity, bawat expense, dapat nakalista dyan. At merong specific na item ng allocation, may specific na pera na nakalaan para dun sa mga activities na yan. At Kongreso lang ang tanging pwede magtalaga at mag-designate ng ganyang pera para sa ganyang mga activities. Yan yung tinatawag nating power of the purse. So, ang una naming argumento ay noong through executive action, nag-create sila ng panibagong item, confidential funds sa ilalim ng OBP budget na wala naman doon sa General Appropriations Act for that year. Ito ay pagsapaw o pang-agaw ng kapangyarihan na nilalaan ng ating konstitusyon at binibigay sa ating legislature, sa ating Kongreso, sa ating Senado. Ang legal term para dito ay usurpation of legislative power. So yun yung unang panawagan namin at unang argumento na aming hinarap sa aming petisyon na pinay hapon. Tugtong dito at dito papasok yung discussion ni Professor Cielo kanina. Ang problema kasi sa confidential funds ay mas magaan yung requirements sa reporting. Hindi siya dumadaan dun sa mas strictong requirements na pinagdadaanan ng regular funding sa iba't ibang ahensya. Pero kung titingnan natin yung request, kasi yung request for confidential funds, kakalaruin lang natin, nanggaling yan sa OVP. Sumulat ang OVP sa ilalim ni VP Sara Duterte noong August of 2022 sa DBM at humihingi specifically ng confidential funds. Hindi sila humingi ng pera basta at ang desisyon ay DBM. Humingi sila specifically ng confidential funds. Pero kung titignan mo yung purpose, bakit hindi naman pasok doon sa purposes na dapat pinagagamitan ng confidential funds? Pinanggit nila dito, sa ating offices, pinanggit nila dito, gagamitin for financial assistance sa mga lumalapit sa OPP. So ang tanong, bakit kailangan mag-create ng confidential fund at doon dadalhin yung pera at ilalabas ulit para sa ganitong klaseng mga gawain na kung yun lang naman pala ang gusto pontuhan, pwede diniretso doon sa expenses for, let's say, MOOE. Or for example, yung good governance program sa ilalim ng 2022 budget sa Office of the Vice President. Bakit hindi doon direktang lumipat? So, ang isang pinag-point out namin dito, kung hindi natin guguhitan itong ganitong klaseng practice ngayon pala, posibleng ang mangyayari, pagpapatuloy yung paggamit sa confidential funds para makaiwas doon sa scrutiny at doon sa transparency na dapat pinagdadaanan ng lahat ng public funds sa ilalim ng ating pamahalaan. Sa dulo, ito yung I suppose, policy issue dito. Tinatanong kasi kami, ba't pa kayo concerned masyado dyan sa implementation ng constitutional requirements? Simple lang ang sagot. Nandyan yung mga patakaran sa ilalim ng konstitusyon para mabantayan at maging malinaw kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Sa Congress, meron dapat proseso yan sa paggawa ng budget kung saan pwede mag-participate ang mga tao. At clear, public yung mga deliberations, yung pag-represent ng mga ahensya at yung deliberations kung saan pupunta yung pera, ano yung mga programa pupuntuhan, public. Pero once i-allow mo na yung executive, pagkatapos na maipasa yung budget, ay pwede maglipat-lipat ng pera. Kung saan nila gusto, nawawala yung aspect na yun ng transparency. Huwag natin kalimutan, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong issue sa harap ng Supreme Court. Noong panahon ni President Aquino, nagsampa ng kaso, ito yung dump case, na yan din yung kinwestiyon. Kinwestiyon yung paglilipat ng pera from one agency, from one program to another program.
At ang sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng gawin yan, kailangan yung sundin yung mga patakaran under the Constitution. So, ang sinasabi natin dito, hindi pwedeng payagan ito kasi maaring maaring maabuso itong ganitong proseso. Lalo na kung yung paglilipatan ay hindi isang regular allocation na nasa ilalim ng budget, kundi papunta sa isang confidential fund na iba yung requirements for reporting. Hindi kailangan mag-liquidate, hindi kailangan mag-produce ng resibo. Kailangan lang sabihin na dito namin ginamit and then merong certification. Diba? So, yun yung main na panawagan natin dito. Kaya namin nilapit nga sa Supreme Court para sa dulo, magkaroon tayo ng paglilinaw. Magkaroon tayo ng reiteration kung ano pa talaga yung dapat maging proseso dahil umaasa tayo na yung ganitong klaseng paglabag ng malinaw dun sa ating mga patakaran sa ilalim ng konstitusyon tungkol sa paano bang ginagawa ang budget ay dapat masunod ng maayos at maprotektahan yung interes ng taong bayan, lalo na sa mga usapin na involve yung pera na galing mismo sa tao. Thank you, Attorney Larry. So, ito. Reactor po. So, ngayon po, Exciting the part. dito sa pinaka-exciting part, we'll hear from, siguro si Ma'am bilang former co-commissioner, baka she can give us insights then about the process and also why people need to be concerned and they're very active about this issue of the confidential fund. So please welcome. Sila dahil nakakape na ako. Ayun po yung ating bardagulan kuwi. Ang pinag-uusapan natin confidential fund, ang issue talaga dito ay corruption. Huwag na tayong ligoy-ligoy pa. Ang sa totoong salita, itong confidential fund, sa lang nila, para nga nagpasweldo ng presidente, kahit sino presidente na ang sweldo niya ay, let's say, 500,000 a month, pero yung confidential fund niya ay hard-earned money. Mabuti na lang retire na ako ngayon dahil wala na akong income tax. Hindi mo ba? Pero nagbayad ko ako ng income tax. Lalo na kayong government employees at officials, teachers, naka-pay kayo sa 32%. Hindi mo ba? Mas magaling pa yung mayayaman sa atin eh. Kasi nakaka-avoid sila ng tax nila eh. Di ba? Sa mga deductions sila. Ang mga government employees, magbabayad tayo sa 32%, wala kang lusot yan, pero ibubulsa lang. Saan ka makakita ng bansa na hindi ko alam kung may nag-research kayo kung malapit na ba tayo sa failed state o hindi ba? Hindi pa naman. Malapit na. Saan ka makakita ng bansa na napakahirap kagaya natin? May 14 trillion pa na utang na hindi mo alam paano niya babayaran dahil ilang percent ng gross domestic product na ang ating explanation dyan, Professor Cielo? 60%, at least 60% ng utang natin. Itong ng GDP natin, 60% halos sa katubas ng utang natin. Nababayaran for several years. O kung ikaw, nagninegosyo ka, 60% na pala ng kikitain mo pala, ibabayad mo na sa utang, paano ka mabubuhay ka? Anong Prof. Cielo yung gross domestic product? Tagalog? yung total na kinikita, pinuproduce na local market. Pero alam mo, konti nga, ang pinaka-importante dito kasi, pinag-uusapan natin yung utang palaki ng palaki, yung nakaraang news, nakita natin bumababa yung collection ng BIR, di ba? So, ibig sabihin, sa mga susunod na buwan, lalong lalaki yung deficit. Ito yung income natin versus yung ginagastos ng gobyerno. Gusto ko na kayo i-remind history. 2004, panahon ni GMA, sinabi niya, may fiscal crisis tayo. Do you remember kung ano yung naging solusyon? 2005, tumaas ang VAT, 12%. So, sino ang nagbayad ng utang at that time? At that time, ang debt to GDP ratio natin was 130%. Mataas, no? So,
So, para solusyonan yan, dagdagan yung tax na binabayaran natin. So ngayon, kung hindi natin sisingilin ng gobyerno na magtipid-tipid kayo, umayos kayo sa paggasta ng pera ng bayan, eh tayo ang kailangan maghanda ng additional taxes para bayaran itong ginagasta ng gobyerno at bayaran itong palaking-palaking tax. Bayaran muna nila ang 203 billion na estate tax. Kasi palaki na ng palaki ang utang. Hindi mo ba? Sabihin nila, ano karapatan na pa ngayon doon ng income? Alam niyo po, hindi po namin sinasabi, pero may graduate po ako ng UP School of Economics, kahit hindi po sila naniniwala. ito rin si Bobby. Puro ako rally, kaya akala nung School of Economics, hindi ako taga School of Economics, akala sa polisay. Kung nag-commissioner na ako, saka lang ako na-recognize na anong gusto pala ako lang. Anong na pala ako doon, binigyan nila ako ng papel na nagsabi ay nakatulong naman ako sa bayan. Dahil sa ako'y may degree sa economics. Klaro ba? Na itong issue na ito ay urgent. Huwag niyo po sabihin na, oh, yan na naman, corruption na naman, wala naman nangyayari dyan. May mangyayari po kung talagang tayo ay magiging kaisa. Wala, madali lang naman ang change.org na petition, mag-sign up kayo doon. Pero mas maganda po sana, mag-sign up kayo sa voluntary nating mga activities. Kasi ang gusto po talaga namin ay makausap yung mga vendor. Yung mga nagbibenta ng bigas, pupunta na kami ng Kamuning. Walang 20 pesos doon. Pupunta naman kami ng NEPA, Qmart. So, ang gusto po talaga nating mangyari ay dumami tayo na nagtututol sa confidential funds na ito. At yung intelligence funds na yan, ay worse pa yan, Atty. Gutierrez, dahil talagang yan ay halos secret na secret. At wala ng diskresyon ng Commission on Audit. Paano nila i-disallow yan? Yung confidential funds, madi-disallow nila pag over 3%. Yun lang. Pero hindi nila na-disallow ang intelligence funds dahil napaka-secret sa sabihin lang national security. That's 1.7 billion for the Department of National Defense. Magkano pa sa Armed Forces of the Philippines? Sabihin, hindi ba kailangan yan sa Atty. Watson? Kailangan naman talaga yan para yung mga kalaban ng bansa, kagaya ng mga pulahan dyan, ay ma-identify. Mga pulangaw sa schools, sa UP, ay ma-identify. Kailangan ng confidential funds. Alam nyo, yung mga intel niyan, hindi naman sa ano na, may mga gagaling naman talagang mga members ng ating armed forces na may ano naman, resulta, di ba? Pero generally, kawat yan eh. You know why? Kasi nilalagay lang nila yan sa sealed envelope. Ito sa COA. Sealed envelope. I'm talking about national agencies. Sinasabit yan sa Office of the Chair ng COA. May director doon na nagbubukas yan at tinitingnan yan. Menu lang ng taga-Batangas na mga adobong dilaw, pwede nilagay dyan, walang baka. Sealed envelope yan. Ngayon, tinanong ko yung director, na isang director sa COA, alam niyo naman dati ako sa COA, and they're very professional ng mga tao sa COA. Pinag-assassinate nga yung mga auditors namin na may mga testify sa mga kaso against mayors. That's why I initiated, I was commissioner, that we create the litigation and prosecution department separate from the ombudsman. Kasi natatalo yung kaso natin. Now, the COA has litigation and prosecution department. Now, the people can now monitor, follow up the cases that they file. All you have to do is call the COA Litigation and Prosecution Department. Attorney Antonio, nandyan. Ngayon, paano nila i-liquidate? Take sa rules ng COA, dapat meron silang parang program of work. Okay? Sabi, sinasabit yun kasi 1.7 billion may program of work. You know?
At doon babasehan ng co-auditor ang pag-audit ng kanilang liquidation. Pero sa totoo lang, and this is, I experienced this and I have interviewed mahihirapan ng auditor mag-disallow niya kasi national security. They are not required to disclose. Diba, information, if it's a matter of national security. So sasabihin mo, yung national defense na 1.7 billion, wala na yan. Kayang-kaya nilang i-abuse yan at ibulsa yan. I'm not saying who. Kayang-kaya nila yan without accountability. That's the problem. Yung sinasabi ni Prof. Na kung tinanong mo ko ba, may kaso ba ng disallowance na umakyat sa Supreme Court? Ito lang ang Dominguez versus COA. LGU pa kasi sumobra siya sa 3%. Di ba? Pero walang kaso ang national agencies na nag-disallow ang COA. Because nag-disallow yung director sa level niya, pero nag-a-appeal sila sa komisyon. At kung manalo sila sa komisyon, sa NBAC, wala na. Hindi na yung disallow. Hindi na nila isusunod. Kasi dapat pag disallow, isolid nila. Di ba? Personal nila kung nagiging accountability yun. So, yun ang problema. Kasi yung rules ng COA, yung mananawagan po tayo sa magiging chair ng COA, ng mga commissioners, napalitan na po yung, amendahan na ninyo yung COA circular ninyo, DBM, COA, na yung audit provisions and rules ng confidential at intel funds. May demand na po mga tao na maging transparent, kaya baka naman pwede kayong, hindi baka naman, they are urging you, Chair and Commission, more difficult for government, for public officials to abuse these intel funds. Pero panawagan ko ay i-abolish na po ang confidential funds. Dahil wala po talagang katuturan yan. At yung 10 billion po na yan ay pwede pa, mas mabuti pa po ay ayuda na lang nila. At matikman pa ng mga mahihirap. At sana yung Congress naman, House of Reps at Senado ay pumasa na po ng batas kung paano talaga higpitan ma-regulate itong intel fund sa mga military agencies at police. Kasi sa ngayon, ganun din, COA lang din yung pwedeng maging strict yung audit nila. Pero kung may batas, ay meron kung mas maganda, mas stronger na basihan ng COA sa paggawa. Okay po? So, kayo pong mga internet, pumunta po kayo sa change.org at mag-sign kayo doon ng petition natin na i-abolish ang confidential funds. Ngayon, kung nasa mga market vendors association kayo, jeepney operators, ganyan, kung maaari po ay pag-usapan niyo po ito sa inyong mga meeting. Ang confidential funds at paano ito nakaka-apekto sa buhay niyo. Kasi tingnan niyo po, umakyat na naman yung toll, 10 pesos, isang daan mo 10, isang balik mo 10, di ba? O, 20 pesos, isang kilong bigat na yan, 10 pesos, 20 pesos, di ba? Tumaas na naman. O, anong tataas? Siyempre, tataas lahat, di ba? Kasi bigas yung sinasakay sa truck, tataas na naman yung transport, tataas. Pamasahe, tataas ang bilihin, di po ba? Lahat po tayo apektado dyan, lalo na po mahihirap. Kaya ang panawagan po natin sa gobyernong ito, makinig naman po kayo. Dahil yung sigmura po ng mga mahihirap ay nagreklamo na. Kunting hiya naman po. At hindi naman po pera yan. Pera yan ng mga taong nag-work very hard para makapuli
kaligtaan o bayad ng taxes namin sa gobyerno. Kaya maraming salamat po. Huwag kang kukurap. Movement ay tuloy-tuloy na po. Sama-sama tayo. Thank you. Thank you, Kong. So, si Kong has talked about the petition. So, here to read our petition, official petition of Welcome Kukurap, is one of the conveners, si Carl. Hello. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Carl Suyat, isa sa mga conveners ng Huwag Kang Kukurap Movement. At babasahin ko po yung opisyal na pahayag sa Tagalog or sa Pilipino ng WKP Movement. Isang bansang nababangol sa kahirapan dahil sa napakataas na presyo ng mga bilihin, napakalaking utang ng pamahalaan, at mababang sahod, dapat walang puwang ang confidential funds. Malaking problema ito dahil hindi matukoy kung saan at paano ito ginagamit ng gobyerno. Hindi ito makatarungan para sa taong bayan na araw-araw ay nagpapagod magtrabaho at nag-aambag ng malaking porsyento ng kanilang sweldo sa pondo ng pamahalaan. Ang confidential fund ay hindi susi sa ating pag-unlad. Ang panukalang kabuuang budget para sa confidential at intelligence funds sa taong 2024 ay umaabot sa mahigit 10 bilyong piso. Sa halagang iyan, pwede nang magpatayo ng 4,000 classrooms, mamigay ng mahigit 5 milyong sako ng bigas, o mga 20,000 pabahay. Mas maraming makabuluhan at kapaki-pakinabang na proyekto para sa mga Pilipino ang maaaring paglaanan ng confidential funds. Ang confidential funds ay mas malala pa sa pork barrel, pero ng bayan na naabuso ng mga korap na opisyal ng pamahalaan. Hindi stricto ang proseso ng accounting at auditing ng confidential at intelligence funds. Hindi kailangan sumunod sa procurement law para gastusin ito. Sapat na ang isang papel lang na may lagda ng pinuno ng ahensya. Hindi kailangan ng resibo, detalye, at paliwanag. Tatlo ang panawagan ng Huwag Kang Kukurap Movement. Una, abolish confidential funds. Hindi kailangan ng confidential funds ng ating mga civilian agencies upang gampanan ang kanilang pangunahing mandato. Hindi rin ito kailangan ng ating mga mayor. Sapat na ang Last year, 2002, meron po kaming Ay binigyan sila ng clearance. Kahit nawala sa budget at mandato ng PCSO, nabigyan siya ng clearance. Yun ang pinakamasakit. At we were able to present all of the documents and the evidences. However, unfortunately, pag-upo ni Duterte, biglang napunta sila sa Supreme Court diretso at nag-demurrer sila at nanalo sila sa Supreme Court. Anong sinabi ng Supreme Court? Dapat bang ibalik yung confidential fund? Dapat bang hindi ba sila guilty? Wala po ganun sinabi. Ang sinabi, hindi napatunayan ng PCSO ang problem dahil hindi namin nasabi kung sino yung mastermind nung plunder. Ewan ko bakit biglang hinanapan kami ng mastermind nung plunder. At hinanapan kami, nasan ba yung pondo ngayon? So sagot kasi namin, abay, malay po namin kung ginastos na. Mas mahalaga, napunta sa Office of the President at maraming dokumento po na talaga namang ibinigay sa kanya. Anong sinabi? Saan ginamit? Kontrabami, kung ano-anong kwento. Eh wala po sa mandato ng PCSO. So, nagkaroon ng joint memorandum noon ang DBM, GCG, para sa mga government-owned corporation, and COA, how to avert this. However, the law or our rules and regulations are not enough. May gap po dito. So, as far as the abolition, ako ang tingin ko po dito, hindi po pwedeng totally i-abolish yung confidential fund. Bakit? As stated ni Professor Shielo kanina, meron kasing ginawang differentiation, intelligence fund and confidential fund. Ang intelligence fund ay talagang
it covers the traditional security threats, which are security of yung ating territory, yung military, etc. Yung po kasi confidential fund, inilagay yan for to address the intelligence work for non-traditional na threats. Ano yan? Yung ating yung threats to human lives, kamukha ng oppression. No? So, ang tingin ko dyan, mayroong mga ahensya that need a confidential fund. Ngayon, kung sasabihin mo, kung define mo, pareho lang yan, pwede rin. Pero kung kailangan natin, para mas maliwanag ang batas natin, i-differentiate siya. Kamukha po ng Human Rights Commission. Kailangan po ng Human Rights Commission na confidential fund. Bakit? Hindi natin, we cannot depend on the intelligence fund by nahawak ng military at personnel officers. Naturally, sila nga yung perpetrators, natural, so solusyonan yan, no? So, kailangan ng intelligence fund, itong mga ganitong ahensya, para makuha yung data gathering, and then implementation, and set of policies. So, to deter the security risk to humans. So, yun ang tingin ko sa kailangan gawin na i-differentiate. But then, we have to define who among the government agencies, civil agencies, must have or must be entitled to this. Siyempre, yung may trabaho nun. Kamukha ng DNR, meron din siyang trabaho pwedeng gawin, but na intelligence. Degradation of the environment, kailangan yung gawin yun to protect the lives of people. So, ang tingin ko dyan, yung intelligence sa traditional, sa security ng bansa, at yung isa naman sa security ng bawat tao. Kailangan din. However, tama yung panawagan nyo, kailangan natin magsagawa ng batas. Let us institutionalize the definition of intelligence and confidential fund, state the parameters that any agency can avail of these funds, who are they, and for what purpose, and pinakamahalaga, the process of liquidation and audit of these funds. And kailangan i-define, kasi ngayon po, yun na nga, meron lang special unit, IC Intelligence and Confidential Fund Unit under the chairman of COA. Anong ginagawa nila? Diba? So, kailangan i-define the process and the audit to check all of this liquidation. And number 3, tama po itong panawagan ninyo to form permanent oversight committee sa Congress who will now look at the liquidation. Kasi ang nangyayari po ngayon, hindi naman binibigay ng COA yung mga reports nila and result sa Congress. Sasabihin nila, confidential yan kami lang, ang chairman lang ng COA ang nakakakita. Pero hindi po dapat gano'n. Dahil po ang Kongreso, it has the power of the purse, no? And it must have also the right to look into how the budget was spent. No? Kailangan nilang tignan. So, ito po yung dapat na gawin. At ako, ang advocacy namin sa NGO, isa ito sa advocacy namin to push on the passage of law that will define intelligence fund and confidential fund, define the parameters for which they are being used, identify the different civil agencies, the uniformed agencies and the civil agencies who are entitled to said fund, and then define and identify and detail the process of liquidation and audit of these funds, and then create the permanent oversight committee, congressional oversight committee, who will review this confidential and intelligence fund, and to require COA to submit said liquidation to this
Permanent Congressional Oversight Committee on Confidential and Intelligence Funds. So, ito po yung aking panukala at ito yung reaction namin. Maganda itong mga panawagan natin, but unless it is institutionalized, magiging depende na lang kung sino may hawak ng COA ang mangyayari. Depende kung sino yung may hawak ng gobyerno. Kanya ang panukala natin, let us push for the institutionalization and the passing of the law. So si Congresswoman Watson, so, ito po siguro ang isang campaign na pwede gawin ng Huwag Kang Corrupt movement, to push the passing of law on confidential and intelligence funds. Thank you so much. Maraming legislative groups na nagsusulong sa maraming sinusulong iba't ibang mga groups, but I think one thing in common is we are demanding accountability, the clarity and accountability regards to the use of intelligence and confidential funds. Kasi as now, yung John Circular lang in 2015 ang nag-govern sa confidential intelligence funds, which are very loose, yung guidance there. So anyways, update ko na po again, we have over 7,000 signatures na, and among them, pag-supportan po na nakuha natin ay si Direk Joel Labangan, ito si award-winning actress, si Vali De Leon, si Butch Dalisay, award-winning author, screenwriter Bebel Ordeza, si Grip Yuson, another award-winning writer, si May Panier, artist and activist, Raymond Red, award-winning filmmaker, si Father Flavie Villanueva, SVD, actor po si Marty Gona, filmmaker and actor Vincent Tanyada, author Alma Nona Scarpio, of course drag queen Titi Marie Holiday, and si Father Robert Reyes, who sent his message for today's event. Basahin ko lang po. Message from Father Robert: Corrupt ang buong sistema ng pamamahala. Mahirap ngunit hindi imposibleng labanan at linisin ang sistema kung marunong magbantay ang taong bayan at may tunay na pananagutan ang mga namamahala. Tara na, huwag kang kukurap. So thank you, Father Robert. And so that wraps up our presentation for today. We'll now have the ceremonial symbolic signing of the statement and the request letter by the conveners of Huwag Kukurap. Ito na po yung photo of that. Conveners, please join us on stage. Ulit ito. Print out lang. Conveners, ay ballpen. Pwede ito ba yung ballpen? Shoutout po dyan sa ating viewers sa FB Live. I think 150 na daw yata, 150,000. Lakaw. Confidential din yun. Confidential. Kasi 125 million pala ang viewers natin. Confidential. Hello. 125 million. Ay, yan yung ano. Ayan yun. Pasahin na lang po yung... Ang bawat page? Sige na po. Isa na lang. Symbolic na. So,